Doc, 8-year-old boy, cardiac arrest! Charge to 200. Clear! Doc, bumalik po ang tibok. Doc, buhay pa po ba ako? Oo. Buhay ka. At lalaban tayo. Doc, ayoko pa po mamatay. Hindi ko pa po nakikilala yung papa ko. Magandang araw sa inyong lahat, mga kakwentuhan. Nasaan ka man ngayon? Nasa biyahe, nasa kwarto, o tahimik na nagmumuni-muni? Salamat sa pagsama sa amin dito sa Kwentong Tinig. Ako ang bago niyong makakasama sa kwentuhan. Ako, si Papa Ray. Tanong ko lang, naranasan mo na bang mapagtaksilan ng taong akala mo'y habang buhay mo nang makakasama? At kung oo, paano mo hinarap ang sakit? Paano ka muling tumayo? I-comment mo na ang sagot mo sa ibaba. Babasa kami at makikinig. At ngayong araw, handa ka na bang pakinggan ang kwento ng isang doktor na pinagtaksilan ng sariling asawa? Tahimik ang malaking sala ng bahay ni Dr. Adrian Alvarez. Kahit napapalibutan ito ng mamahaling ilaw, malalaking kortina at mamulagharing sofa. Pero para sa kanya, wala nang saysay ang kagandahang ito. Parang bawat sulok ay nagpapaalala sa malamig na pagtrato ng asawa niyang si Celeste nitong mga nakaraang buwan. Bro, kanina pa kita tinititigan. Ang lalim ng iniisip mo. Ano bang meron? Si Celeste, bro. Asawa mo? Bakit? Nag-away ba kayo? Hindi naman, pero iba na siya ngayon. Lagi siyang wala sa bahay. Puro gimmick, puro girls night. Konti na nga lang ang oras namin sa isa't isa dahil sa trabaho ko. Lagi pa siyang wala pag nandito ako. Sinabi mo na ba to sa kanya? Paano ko sasabihin, bro? Hindi kami nakakapag-abot dalawa. Hanggang ngayon, habang tumatagal, lalo siyang lumalayo. Hindi umiimik si Marcus. Tahimik siyang nakikinig at hindi naman siya makatingin ng diretsyo kay Adrian. Namuo ang katahimikan ng ilang minuto hanggang tumunog ang doorbell. Si Celeste siguro yan. Ako na bro. Ihanda mo na sarili mo para makapag-usap kayo na maayos. Baka kasi magkasagutan pa kayo. Tumayo si Marcos papunta sa pinto at naiwan sa mesa ang cellphone niya. Bigla itong umilaw at kusang bumungad sa mata ni Adrian ang pangalan sa lock screen. Nasa bahay na ako, love. I miss you so much na. Hindi ko na kayang itago. Huwag kang mag-alala. Konting tiis na lang sasabihin ko na kay Adrian ng totoo na tayo na hindi ko na siya mahal. Yan mismo ang nabasa niya sa text. Napatigil si Adrian. Nanlamig ang kamay. Parang nawala ang lahat ng lakas sa katawan niya. Hindi makagalaw. Hindi makapagsalita. Mabilis niyang ibinalik ang cellphone sa eksaktong posisyon bago pumasok si Marcus kasama si Celeste. Hon, kakauwi mo lang? Oo, kagagaling ko lang sa ospital. Habang lumalapit si Celeste, napansin ni Adrian kung paanong dumulas ang tingin nito kay Marcus. Hindi para sa kanya, kundi para sa lalaki. Hon, CR muna ako saglit. Biglang sumakit ang tiyan ko eh. Sige Han, no worries. Magbibihis lang din ako saglit. Pagkasara niya sa pinto ng banyo, napahawak siya sa lababo. Nanginginig ang kamay dahil sa magkahalong emosyon, kaba, sakit at galit. Putya. Paano nila nagawa sa akin to? Paano nila ako nagawang lokohin? Walang iya sila. Mga walang iya. Sinubukan niyang kumalma. Dahan-dahang huminga. Hindi siya pwedeng padalos-dalos, pero nang makabalik siya sa sala,
Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang best friend niyang si Marcus nakahalikan ang kanyang asawa. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Mga walang iya kayo! Adrian, calm down. Calm down? Sa bahay ko? Sa harap ko pa? Bro, pakinggan. Huwag mo akong tawaging bro. Ginago mo ako. Tinuring kitang kapatid. Tapos tatriturin mo lang pala ako. Tigilan mo nga yung drama mo, Adrian. Matagal na namin tong gustong sabihin sa'yo. Ikaw din naman ang may kasalanan eh. Wala ka ng oras sa akin dahil dyan sa putyang trabaho mo. At talagang ako pa ang may kasalanan, ha? Oo, may pagkukulang ako bilang asawa. Sana kinausap mo muna ako bago ka nagpakamot sa iba. Sabihin mo nang gusto mong sabihin, Adrian. Basta hindi na kita mahal. Kay Marcos ako masaya at siyang pipiliin ko. Siya ang pipiliin mo? Fine. So tingin mo ba pipigilan kita at magmamakaawa pa ako sa'yo? Lumayas ka sa pamamahay ko. Ayoko na makita ang pagmumukha mo. Hindi mo deserve ang kahit anong katiting ng pagmamahal ko. Parang naubos ang hangin sa dibdib ni Adrian. Nanlabo ang paningin niya sa sakit. Fine. Lalayas talaga ako dahil magkakaanak na kami ng mahal ko. Anong sabi mo? Ang sabi ko, magkakaanak na kami ni Marcos. Parang may tumusok sa puso ni Adrian nang marinig niyang sinabi ng kanyang asawa. Buong pagsasama nila, hindi pa sila nagkakaanak ni Celeste. Nasayang lang ang 3 taon sa kanilang dalawa. Umalis na kayo bago ko pa makalimutang doktor ako. Baka makapatay pa ako. Parang sumabog ang buong mundo sa loob ng bahay ni Dr. Adrian Alvarez. Hindi niya alam kung paano pa siya makakabangon pagkatapos ng nangyaring pagtataksil ng 2 mahal niya. Hindi niya alam kung paano pa siya makakahinga ng maayos sa sobrang sakit. Sa harap niya, ang 2 taong pinakapinagkakatiwalaan niya sa buhay. Ang asawa niyang si Celeste at ang tinuring niyang kapatid na si Marcus. Ay magkasamang nakatayo, hawak kamay, walang kahit katiting na pagsisisi sa mga mata. Kukunin ko na mga gamit ko. Bro, Adrian, ayaw ko sanang umabot dito. Huwag na huwag kang lalapit sa akin at baka hindi na ako makapagpigil sa'yo. Isa kang traidor! Pilit na pinipigilan ni Adrian na sugurin sa suntok si Marcus dahil inaalala niya pa rin ang kanyang propesyon bilang doktor. Ayaw niyang gumawa ng gulo hanggat maaari dahil wala rin namang kwenta, lalo na't mismo ang kanyang asawa ang nagtaksil sa kanya. Dali ka na, love. Kukunin ko mga gamit ko. At sa puntong yon, hindi man lang tinignan ni Celeste si Adrian. Duman lang siya at sinabayan si Marcus papunta sa hagdan. Parang normal na normal lang. Parang walang taong nasira. Parang walang pusong nadurog. Si Adrian ay napahawak sa ulo at napaupo sa sofa. Parang bigla siyang kinapos ng hangin. Napamanglaw ang buong sala. Bawat sulok ay nagpaalala ng pagsasamang akala niya tunay. Pero puro kasinungalingan lang pala. Diyos ko, tulungan niyo po ako makabangon ulit. Sobrang sakit. Ilang saglit pa, bumaba ang 2. Si Celeste ay may maleta. Bit-bit ni Marcos ang ibang bag. Hindi man lang nagpaalam. Hindi nagpasalamat. Walang kahit isang tingin. Tulad ng 2 estranghero lang. Nang maisara ang pintuan, doon lamang humagulgol ng iyak si Adriana. Umupo siya. Sabay hilamos sa muka gamit ang 2 kamay. Putya naman. Bakit pa kailangang umabot dito? Hindi niya alam gaano katagal siyang nakatulala. Pero nang tila hindi na niya kaya ang bigat ng dibdib, tumayo siya at nagtungo sa minibar sa gilid ng sala. 1 bote, 2, 3 lagok. Hanggang sa hindi na niya namalayan kung ano ang sunod. Bumigat ang kanyang ulo at kumalat ang init sa buong katawan. At sa uli, bumagsak siya sa sofa. Tuluyang nalunod sa alak
at kalungkutan. Kinabukasan, masakit ang ulo. Para siyang pinagmalupitan. Wala siyang gana. Walang lakas. Pero alam niya, kailangan niyang bumangon. Hindi ako pwedeng maging ganito sa ospital. Hindi pwede. Naligo siya at pagkabihes, diretso siyang umalis. Hindi kumain, hindi nagkape. Ang tanging laman ng tiyan niya ay alak na nagsimula ng bumalikwas bilang sakit ng ulo. Pagdating niya sa ospital, halos mapangiwi siya sa sobrang hilo. Bumati ang mga nurse, pero wala siyang energy para ngumiti. "Doc, may emergency po." At doon nag-shift ang utak niya. Kahit wasak na wasak ang puso niya at wala siya sagana magtrabaho, doktor pa rin siya. At may isang buhay na kailangang iligtas. Pagdating niya sa ER, sinalubong siya ng ingay, takot at pag-iyak. 8-year-old boy, Doc. Cardiac arrest. Nag-collapse po siya bigla sa bahay. May history ng lung cancer. Charge to 200. On my count. 1, 2, 3, clear! Umangat ang maliit na katawan ng bata. Walang reaksyon. Mabilis ang tibok ng puso ni Adrian sa kaba. Repeat. 1, 2, 3, clear! Ilang segundo, isang mahabang segundo, hanggang sa bumalik ulit ang heartbeat ng bata. Doc, bumalik po yung heartbeat. Napapikit si Adrian. Halos mapaupo sa ginhawa. Kahit papano ay gumaan ang loob niya nang may buhay siyang naibalik. Maya-maya ay pumasok ang isang matandang babae. Nanginginig. Halatang kabado at takot. Doc, siya po ang apo ko, si Atoy. Kamusta po siya? Ang apo ko, Doc. Buhay po siya, Lola. Safe na po siya for now. I-monitor lang natin siya ng mabuti. Salamat, Doc. Diyos ko, salamat talaga. Kung hindi ikaw ang doktor niya, baka wala na ang apo ko. Hindi maintindihan ni Adrian kung bakit bigla siyang nakahinga ng mas maluwag nang makita ang maliit na batang naka-oxygen sa kama. Payat, maputla, pero humihinga pa rin. Sobrang gaan ang loob niya sa bata at lumapit siya rito. Dahan-dahan namang dumilat ang mata ng bata at tumingin sa kanya at dali-dali siyang nagpakilala. Hey little man, I'm Dr. Adrian Alvarez. Okay ka lang ba? Kamusta na ang pakiramdam mo? Doc, buhay pa po ba ako? Oo naman. Ang tapang mo nga eh. Lumaban ka talaga para mabuhay. Lalaban po talaga ako para kay Lola at Mama. Ayoko pa pong mamatay, Doc. At doon, parang biglang may hinaplos na parte ng puso ni Adrian na kanina lang ay parang pinunit. Isang ngiti mula sa batang halos mawalan na ng hininga ay parang naging gamot sa sugat ng puso niya. Napagtanto niya na may mas malala pa palang pinagdadaanan o problema kaysa sa kanya. Kaya wala siyang karapatang magreklamo sa sakit ng pagtataksil sa isang asawa dahil mas mahirap at masakit sa isang bata ang magdusa sa sakit at lumalaban araw-araw para mabuhay. Hindi naman niya maipaliwanag kung bakit magaan ang loob niya kay Atoy. Parang may koneksyon sila ng batang pasyente. Doc, kamusta po ang kalagayan ng aking apo? Magsasagawa pa tayo ng ilang mga test, Lola. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para gumaling ang apo nyo. Salamat po, Doc. Sana po gumaling na talaga ang apo ko. Pero aware po ba kayo na may history siya ng lung cancer? Dumaan naman po siya sa matinding gamutan noon. Ang hindi ko po maintindihan ay bumalik po ulit ang sakit niya. Tatapatin ko na po kayo. Mukhang malubha na po, Lola. Pero gagawin pa rin namin ang lahat na makakaya para gumaling ang inyong apo. Nakikiusap po ako. Nag-iisang apo ko lang po yan sa nag-iisa kong anak. Ganun po ba? Nasan po ba ang mga magulang niya? Nagtatrabaho ang nanay niya para may maibigay sa kanya. Ang ama niya, hindi ko nakilala dahil nabuntis lang ang aking anak ng isang estranghero. Pero kahit ganun po, hindi po namin tinuturing na aksidente si Atoy.
Mahal na mahal po namin siya, Doc. Kita ko nga po, Lola. Basta pangako po, gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. Gumaling lang ang apo nyo. Sasabihin ko na lang po kayo sa resulta ng test mamaya. Lola, wag na po kayong malungkot. Buhay pa po ako. At sa unang pagkakataon matapos ang pagkawasak na natamo niya, naramdaman niya ang saya na hindi niya maipaliwanag sa tuwing nakikita niya ang bata. Hindi man ito kayang burahin ng sakit, pero sapat para maramdaman niyang may dahilan pa para bumangon sa susunod na araw. Sa paglipas ng mga araw, naging routine na kay Dr. Adrian Alvarez ang pagbisita kay Atoy bago magsimula at matapos ang kanyang shift. Hindi niya alam kung paano nangyari, pero naging parte na ng araw niya ang batang payat na may oxygen tube pero laging may ngiti. Sa bawat pagpasok niya sa kwarto nito, tila may nabubuo ulit na piraso ng puso niyang nabasag. Dok, tignan niyo oh. Nakayanan ko to kanina. Napatawa si Adrian, hindi dahil sa drawing, kundi sa mismong ngiti ng bata. Aba, ang lupit mo talaga ha. Magiging future artist ka. Hindi po ako magaling, Dok. Pero tinry ko pa rin. Kasi sabi niyo, kahit mahirap, basta lumalaban, may chance pa rin. Sa bawat simpleng salita ni Atoy, parang may humahagod sa dibdib ni Adrian. Isang batang may sakit, ngunit mas may tapang panghawak kaysa sa kanya. Oo naman, at idol kita ron. Ako po, idol niyo. Dok, kayo nga rin na idol ko eh. Kasi kahit mukhang malungkot kayo minsan, pumapasok pa rin po kayo tapos nililigtas niyo ang mga tao. Isang simpleng obserbasyon mula sa isang 8 taong gulang, pero tumagos ng diretso sa puso niya. Hindi niya alam paano nahahalata ni Atoy ang lungkot na pilit niyang tinatago sa lahat. Sa tuwing natatapos ang shift niya, nakangiti na siya palagi, lalo na kapag kaharap ang mga nurse. Dok, blooming ka yata ngayon ah. Diyan wag mo akong biruan. Stress pa rin ako. Bakit parang mas gumagaan ang mood nyo pag galing ka ng room 307? Si Atoy nga ba ang dahilan, Dok? Hindi na niya sinagot yun. Pero alam niya sa sarili niyang oo. Doon na rin siya natuto muling tumawa. Minsan, sumisilip ang alaala ni Celeste at Marcus. Pero pag naiisip niya si Atoy, bumabalik ang katotohanan. Kung si Atoy nga, lumalaban kahit may sakit. Siya pa kayang iniwan lang ng taksil na asawa? Mas naging madalas ang pag-uusap nila ng bata. Minsan, tungkol sa cartoons. Minsan, tungkol sa pangarap ni Atoy. Isang linggo pa ang lumipas, kahit pagod si Adrian, hindi kumukupas ang saya niya kapag kausap si Atoy. Parang siya pa nga nagpapalakas ng loob ng doktor. Sa loob-loob ni Adrian, kung kaya ng batang tungumiti, sino ko para matalo ng sakit na nararamdaman ko? Hanggang isang araw, habang abala siya sa pagbabasa ng test results ni Atoy, may kumatok sa pinto ng kwarto. Agad siyang tumayo para pagbuksan ng pinto mula sa pagkakaupo niya sa tabi ni Atoy. Ngunit pagkabukas niya ng pinto, tumambad ang babaeng napakaganda. Ang babaeng tumatak sa buhay niya 8 taon na ang nakalipas. Ang babaeng nakilala niya sa bar noong intern pa lamang siya. Ang babaeng nakasama niya sa isang gabing hindi niya kailanman nalimutan. At ang babaeng matagal na niyang hinahanap noon hanggang sa nagkaasawa na lang siya. Ikaw? Sir Adrian? Ikaw nga. Di ba ikaw yung nasa bar? Di ba may Ay, magkakilala ba kay Doc? Hindi nakapagsalita si Adrian. Hindi rin si Ana. Pero sa paraan ng pag-ikot ng tingin ng babae, sa biglang pag-iwas nito, sa pagkagat niya ng labi, alam niyang hindi din siya nakalimutan nito. At sa hindi may paliwanag na paraan, may kaba siyang biglang naramdaman nang maisip niya na ang babaeng nakasiping niya 8 years ago ay ina ni Atoy. Ma!
Ma, sobrang namiss po kita. Sobrang namiss din kita, anak ko. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakauwi. Patawarin mo ako, anak, kung nagtrabaho man si mama sa malayo. Okay lang po, ma. Ang importante, nandito na po kayo. Oo, anak. Nandito lang ako lagi para sa'yo. Anak mo pala ang napaka-inosenteng batang yan. Hindi ko akalaing magkikita tayo ulit. Sir Adrian, ang totoo po niyan, anak niyo din si Atoy. Siya ang bunga ng isang gabing yun. Ano? Papa? Si Dr. Alvarez po ang papa ko? Oo, anak. Siya ang papa mo. Papa! Ikaw pala ang papa ko! Diyos ko. May anak na pala ako. Hindi ko akalain do. Ang napakabait na bata sa harapan ko. Anak ko. Humagulgol si Adrian, hindi sa lungkot, kundi sa labis na tuwa. Habang ang batang si Atoy ay yumakap rin ng buong higpit. Parang ayaw pakawalan ng ama na ngayon lang niya nakilala. Ang mata ni Adrian ay napuno ng luha. Hindi niya mapigilang ngumiti sa kaligayahan na matagal niyang pinangarap, ngunit hindi inasahan. Sir Adrian, sana magpakaama ka po kay Atoy. Gusto kong lumigaya siya. Wala akong ibang hiling kundi makita siyang masaya sa piling ng papa niya. Matagal ka na niyang gustong makilala. Tila nabuhos ang lahat ng hinanakit, saya at kalungkutan sa kwarto. Si Atoy, sa edad na 8 taon, ay ramdam ang ligaya ng pagkakaroon ng ama. At si Adrian naman ay ramdam ang bigat ng pagkawala ng mga taon na hindi niya kasama ang sariling anak. Papa, hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag pero masaya po talaga ako na nakilala ko na kayo. Anak, nakikita mo ba? Kahit sa maliit na paraan, ang mahalaga ay nandito na tayo ngayon. At gagawin ko ang lahat para palaging nandyan ako sa tabi mo. Patawarin mo ako kung hindi ko alam. Okay lang po yun, Papa. Ang mahalaga nandito ka na sa tabi ko. Hindi na niya napigilang yakapin ang kanyang anak sa sobrang tuwa at niyakap din sila ni Ana. Tuwang-tuwa naman si Lola Marta nang malamang si Adrian pala ang tunay na ama ni Atoy. Ang mga araw na sumunod ay puno ng ligaya. Si Adrian at Ana ay sabay na nag-alaga kay Atoy. Nilabanan ng sakit nito at ginagawang masaya ang bawat sandali. Ang maliit na bata na dati payat at mahina, ngayon ay may lakas ng loob dahil ramdam niya ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Kita mo anak, kahit medyo mahina ka pa, pwede tayo mag-enjoy. Papa, ang saya po. Parang walang sakit sa katawan ko. Oo anak, kapag may mama at papa ka sa tabi mo, kahit ano pa ang problema, kaya mong labanan. Ang mga gabi ay puno ng tawanan at kwentuhan. Ang mga umaga ay puno ng pag-asa at pangarap. Si Atoy ay naging inspirasyon ni Adrian. Ang bata na sa kabila ng sakit ay laging positibo at nagpapasaya sa bawat sandali. Ang dating pusong sugatan ni Adrian ay unti-unting bumangon muli. Natutong magmahal at magpatawad sa mga nakaraang pagkakamali. Anak, promise ni Papa, hindi na kita iiwan. Salamat po, Papa. Salamat po talaga. Ana, doon na kayo tumira sa bahay ko. Ako nang bahala sa lahat. Salamat, Adrian. Salamat sa pagtanggap mo kay Atoy bilang anak mo. Ako na ang pinakaswerteng ama. Nang malaman kong ako ang ama ng batang inosenteng yan. Sobra kasing napaka-positive na tao ni Atoy. Kaya napamahal na din ako sa kanya simula pa nung una. Ako din po eh. Ako na ang pinakaswerteng bata sa buong mundo simula nung nakilala po kita, Papa. Anak, lalaban tayo. Si Papa at Mama, nandito na. Anak,
I love you. I will always love you. Sa uling sandali, kahit sa kamatayan, ramdam ni Atoy ang pagmamahal ng kanyang ama at ina. At sa kabila ng pagluha, ang alaala niya ay nanatili sa puso nila. Matapos ang paglisan ni Atoy, si Adrian at Ana ay nagkamabutihan. At sa puntong yun, bagamat may sakit at lungkot na hindi na mawawala, natutunan nilang magpatawad at magmahal ulit. Dumaan sila sa puntod ni Atoy. Dala ang bulaklak at luha na may ngiti sa labi dahil sa pagmamahal na nanatili sa puso nila. Isang alaala ng bata na nagbigay ng liwanag sa gitna ng dilim at tumulong kay Adrian para makabangon at maging matatag sa hamon ng buhay. Anak, hindi ka namin malilimutan. Si Papa at Mama, lagi magkasama para sa'yo. Lagi naming aalalahanin ng bawat sandali, anak, at ipapasa namin ang pagmamahal na ibinigay mo sa amin. At sa huling tingin nila sa maliit na puntod, parehong ramdam nila si Atoy kahit wala na siya sa pisikal na anyo. Si Atoy ay mananatiling buhay sa puso nila. Inspirasyon ng bawat hakbang at ng bawat ngiti sa darating pang araw.